Planong lumipad ni DILG Secretary John Vic Remulla papuntang Portugal kung saan nininalang nagtatago si Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Edling Gabok. Nakapanem nyo kanina sa Storycon sa One News. Si Remulla, na-zero in na ba nila ang pinagtataguan tong kongresista? Well, Ziggy, mukhang natunto na nga ng mga otoridad kung saan mismo nakatira o nakatago ngayon si Zaldico. Siya raw ay nakatira sa isang bahay na kanya mismong pag-aari sa isang gated community sa outskirts o bandang labas ng Lisbon, Portugal. Ang Lisbon, of course, yung kabisera ng Portugal. At ito raw bahay na to, hindi niya inaarkila, hindi raw sa kaibigan niya, pero mismong pag-aari raw ni Zaldico. Gaano kagara ito? Well, hindi natin alam, pero sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, at the very minimum daw, yung mga bahay doon sa gated community na yon, magkakalaga ng 10 million euros. Ang isang euro ngayon, nasa mga 69 pesos to the euro. So, papatakan more or less mga 700 million pesos at the minimum. Yung mga bahay doon, not necessarily yung bahay mismo kung saan nakatira daw si Zaldico. Saan nalaman ng impormasyon ito? Well, apparently sa mga counterpart ni Remulla niya nalaman ito at sila ay nakikipag-ugnayan ngayon doon sa mga otoridad sa Lisbon, Portugal. Bagamat wala tayong extradition treaty doon. At the same time, napag-usapan din namin yung umunay golden visa na nakuha ni Zaldico para sa makapanatili doon sa Portugal. Itong golden visa kasi apparently sabi ni Remulla, nakuha ni Zaldico mga 10 years ago pa. Itong golden visa works in this way. If you are able to make an investment of substantial interest in a country like Portugal, bibigyan ka ng residency permit. At a certain point, pinapayagan pa yung real estate investments bilang isa sa mga paraan para makakuha ng golden visa na ito. Hindi lang tayo malinaw kung itong bahay na ito ang naging susi doon sa kanyang pagkuha ng natawag nga na golden visa. Anyway, ito ay isa sa mga bahagi ng mga interview natin kay John Vic Remulla. May criminal mind talaga. Meron siyang exit strategy kung may mangyari sa Pilipinas. At kung alam na nila kung nasaan si Zaldico mismo, ay masasabi ba, tama bang sabihin na pag-aresto na ang susunod dito? Well, hindi ganun kadali. May komplikasyon dyan kasi unang-una, wala naman tayong extradition treaty with Portugal. So anything that will have to do with retrieving Zaldico would either have to be done through the Interpol pag meron ng red notice against Zaldico, or pangalawa, through a country-to-country or government-to-government na dealings outside of extradition. Meron pang isa pang paraan na tinitingnan ngayon ni Secretary Remulla. Siya kasi ay pupunta in maybe a few days or a few weeks from now. Siya mismo pupunta sa Portugal hoping to meet with one of the priests na apparently parang father confessor in a way ni Zaldico. Just how intense yung relationship niya, we are not sure. Pero ang sabi kasi ni Remulla, nagpadala na ng feelers itong si Zaldico doon sa ilang members ng religious community, Filipino religious community doon sa Portugal. Itong parang pinag-uusapan natin ngayon ay isang Pilipino rin na nakabase doon sa Lisbon. So, ang sabi ni Remulla, si Zaldico has been advised by his, you might call them spiritual advisor, to reach out to Philippine authorities. And he's supposedly coming to terms already, I'm putting that in quotes kasi ng pagkakasabi ni Remulla, coming to terms with this situation, and he's already having a change of heart. But then again, keep in mind, these are all third-hand and fourth-hand information. Hindi to direktang komunikasyon sa pagitan ni Zaldico at ng ating pamahalaan dito. So, yan pa ang kailangan i-check ni Secretary Remulla sa kanyang pagpunta doon sa Lisbon, Portugal. Sige. At sa ibang usapin, nabanggit ba na detalye ba ni Secretary Remulla yung nabanggit niya nung isang araw na may nagtangkang manuol sa kanila ng kanyang kapatid? Well, may komplikasyon din yan kasi ang pagkakakwento ni John Vic Remulla, well, unang-una, kinumpirma niya, sinabi nga niya na meron ganong attempt na tigo 1 billion each para sa kanya at sa kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla. Pagdating doon sa mga flood control scandal, galing daw sa apparently, mga kontratista. Pero ito ang komplikasyon. Ang sabi niya kasi,
puro paramdam at parinig lamang ang ginawa through intermediaries. So hindi siya a direct attempt at bribing him kung saan, kasi we asked him kung talagang sinuhulan ka o sibuang ang suhulan, di ba, you're supposed by law, you're supposed to make an arrest and charge them for attempting to bribe a public official. Sabi niya, yeah, but these were all puro mga paramdam at parinig na hindi mo masasabing direct attempt at bribing. So, yun ang komplikasyon doon. One of the ways that yung parinig ay ginawa, parang sabi raw sa kanya ng isang intermediary na balita namin kasi meron kang balak o meron kang pinaplano, apparently referring to reports that he's planning to run in 2028, makakatulong yung kaibigan natin dyan at merong naitabing konting tulong at nabanggit ang amount. So, hindi raw siya direct attempt at bribing at hindi pa raw siya pwedeng gawin na criminal liability against dun sa kausap ni Secretary Remulla. Then again, ang sabi ni Remulla, he immediately reported, he immediately said that he would not want to have anything to do with this discussion, and then he reported the issue to the President. At sabi raw ng Pangulo, expected naman yan. So doon na nagtapos yun. So as far as Secretary Remulla is concerned, tapos na usapan doon at hindi na sila nakipag-usap muli doon sa kausap niya dati. Sige. Maraming salamat, Bok. Ed Lingaw po, live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.